Kamusta mga amigo? Team Cone inamin ang dahilan sa pag-struggle ni Justin Brownlee. Reaksyon ng mga fans sa Phoenix Suns roster. At Lakers may laban kaya? Sa wakas, naitala na ng Gilas Pilipinas ang kanilang pangalawang panalo kanina sa score na 87-72. Dahil dyan ay pangalawa na ang Gilas sa standing na may 2-0 win-loss record parehas ng Jordan na nasa taas kung saan tinalo din ang Bahrain sa score na 84-60. Maghaharap ang Gilas Pilipinas at Jordan sa Sabado mga amigo, kaya talagang kaabang-abang kung sino sa dalawa ang aabante. Si Justin Brownlee gumawa ng 22 points pero medyo masama ang shooting. 7 of 21 from the field. Sa second at third quarter, umarangkada ang Gilas Pilipinas kaya lumamang sila ng 20 points. Subalit, sa kalagitnaan ng fourth quarter ay naibaba ito ng Thailand sa 5. Dahil yan sa hot shooting ni Tyler Lam. Subalit hindi sila pinayagan ng Gilas Pilipinas na tuluyang makabalik at nag-take over etong si Justin Brownlee kasama si Kawami at CJ Perez. Ayon kay Coach Tim Cone, kaya nag-struggle si Justin Brownlee dahil sa injury nito sa paa at sa kanyang legs na patuloy siyang inaabala. Dagdag pa ni Coach Tim Cone, nasa 80 or 85% lamang etong si Justin Brownlee mga amigo. Ayon pa kay Tim Cone, bagamat pinayagan mag-travel at maglaro si Justin Brownlee, ay hindi pa talaga ito nakakabalik sa dati niyang laruan. Sana maging maayos ang lagay ni Brownlee sa laban nila versus Jordan. Nasyak naman ang lahat kanina mga amigo dahil sa trade kung saan napunta si Damian Lillard sa Milwaukee Bucks. Kaya game time na sa Bucks, hindi sa Miami Heat. Kaya naman agad nag-react si Jimmy Butler na dapat imbestigahan ang naturang trade para sa paglabag ng Milwaukee Bucks sa tampering rules ng NBA. Well, di ko alam kay Butler kung bitter lang siya kasi hindi sa Miami Heat napunta itong si Dame. So lalong naging mabigat ngayon ang Milwaukee Bucks dahil sa pagdating ni Dame. Dahilan para maging clear championship favorite sila dito sa East. Samantalang isa pa sa pinag-uusapan ay ang Phoenix Suns na mas lalong lumalim ang roster. Heavy sa opensa, medyo kulang sa depensa mga amigo. So depende na lamang yan sa tamang kombinasyon na gagamitin ni Coach Frank Vogel dahil kilala naman siya bilang defensive specialist na coach. Laking tulong talaga ang trade ni Damian Lillard para sa team ng Phoenix Suns dahil legit na mahusay ang kanilang nakuha. Ayon pa sa mga fans, mas okay itong si Jusuf Nurkic kaysa dito kay DeAndre Ayton. Solid talaga mga amigo si Jusuf Nurkic na finisher under the rim. Huwag lang tatamaan ng injury. Ang kanyang mga backup center ay sina Drew Eubanks at Chimezi Meto. Dahil si Bol mga amigo ay karamihan power forward ang nilalaro nito. Pero pwede na naman maging center. Si Eubanks ay minsan power forward ang nilalaro kung saan nag-average ito ng 6.6 points, 5.4 rebounds at 38.9% from the 3-point area. Last season niya sa Portland Trail Blazers. Si Chimezi Meto mga amigo ay hindi rin masyadong ginagamit ng Kings last year kung saan naglalaro lamang ito ng 10 minutes per game at nag-average ng 4.9 points mga amigo. Actually, hindi na masyadong kailangan pa ng Phoenix Suns ng center na nakafocus sa opensa dahil ang mas kailangan nila ay isang defensive-minded na center. Pero malalim talaga ang roster ng Phoenix Suns mga amigo, kapareho ng Los Angeles Lakers na talagang kahit saang posisyon ay may solid na player. Ayon pa sa NBA legend na si Magic Johnson, bagamat mas lumalim ang Suns sa pagdating ni Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little at Keon Johnson, para sa kanya, number 1 team pa rin sa West ang Los Angeles Lakers, sunod ang Phoenix Suns at Denver Nuggets. Iyon ang opinion ni Magic Johnson. Kayo mga amigo, ano sa palagay nyo?
Anong team ang number 1 sa West?